Uy! Aray ko! Naku! Oh, oh, oh! 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 4, 3, 2, gold storage. 4, 3, 2. Etong second match natin ay Team Electros versus EXG. So, ang players dito ng Team Electros ay si Eltano, si Almualin, si Isma, si Van, and si Diego. Sa EXG naman, si Miggy, si Jace, si Yakuza, si Migraine, and si Drew. Good luck both teams. Ito ay FWC or Full WOD Cup. Round of 128. Okay, ito na si Diego. First attacker ng Team Electros. Good luck. Defender dito si Miggy. Okay, fireball ba to? Fireball nga. Fireball thrower smash ang baon ni Diego dito. Uy, nag-boost siya dito ng heroes. Si King ay naka spiky ball, snake bracelets, queen, magic mirror, action figure, warden, fireball, rage gem. Uy! Double inb, double earthquake, simple fireball sa X-bow. Okay, nice. Good start para kay Diego. And si Dragon Duck dito ay naka angry jelly, fire heart, and stun blaster. Okay, sa may left side ang entry niya dito. Uy, aray ko. Aray ko kalahati, sir. Saba. Uy! Aray ko! Naku! Oh! Wow! Napakagandang traps placement galing kay Miggy. Jebated! Si Diego dito. Nako, delikado si Diego dito. Napakaganda naman nun, sir. Namatay pa dito yung kanyang Grand Warden. Grabe naman yung base ni Miggy, sir. Predicted. Ang ganda nun, Beautiful trap placement galing kay Miggy. Predicted niyang dun mag-e-entry yung mga healers. Grabe, ang ganda nun. Tinamaan ng isang bomb hive, ng isang bomba, yung healer. And then tinapos ng multiple air bombs. Walang Coco Balloon si Diego. At namatay yung kanyang Grand Warden. Aray ko, debated siya dito. Wow, beautiful defense to para sa EXG. Nice try lang para kay Diego. Pero teka lang, tignan natin kung ilang percentage yung makukuha niya. Hindi pa siya naglalapag dito ng drag. Teka lang, sa may Dragon Duke. Ito na pala yung Dragon Duke sa may right side, lower part. Okay, tignan natin. Si Queen ay meron pa namang ability and meron na lang siya ditong isang skeleton spell na pang distract. Pero mababang percentage to. Mababang percentage to para sa Team Electros. Grabe, ganda ng pagkaka-bait doon. Baited si parin Diego. Ganda. Hindi siya ko gumamit ng Coco Balloon or meron siyang balloon dito Tignan natin kung saan niya ginamit. Sayang. Grabe, ganda nun. Ganda. Sira agad yung plan A saka plan B mo doon. Wala kang recovery sa ganung part. Kailangan mo nalang mag-secure ng 2-star and decent percentage. May PH po ba dyan? Meron. Etong EXG ay PH team. Bias, guys. Bias? Hindi. Konti lang. Nice try lang para kay Diego. So, isang mabilisan lang. Sir. Ang ganda na nangyari dito ang dami niya. 7 balloons to 7 balloons to, sir. Saan mo ginamit yung 7 balloons? Hindi siya nagdadrop ng Coco Balloon. Ayun Ayun, dito niya dirap sa may... Sir, wala kang healers dyan. Ito yung healers mo. Sakto na sa bugan ng bomb hive. Pero kung hindi tinamaan nyo ng isang bomba ng bomb hive, buhay pa sana yung mga healers niya. Kasi parang 3 to 4 pieces lang yung air bombs dun Makakasurvive pa sana. Kaya lang yung tinamaan ng bomb hive. Okay, eto na si Migraine. First attacker ng EXG. Good luck. At meron siya ditong Zap Thrower Smash. Zoom out natin kasi meron siyang Zap Quake. Uy, dito niya gagamitin sa Multi-IT and Revenge Tower with Builder Hut. Okay. 2 Furnaces yung kasama niyang kanyang Warden Walk dito. Mukhang kukunin niya dito yung Town Hall. Quiz tuwing kailan nagre-reset yung Legend League rank? Every month. Less than 1 week na lang tapos na yung end season. Sa Monday ang end season. Sa Monday magre-reset. Tama ba Monday? Alam ko every month Basta yun nga, monthly yung reset ng Legend League. 4 weeks yun, alam ko 4 weeks. Okay, nakuha niya na dito yung Town Hall. Headhunter para sa defending BK. Kaya lang binanatan. Hindi, meron pa natin ang HH. Ayun, tinaga ng BK.
Okay, wala na siyang headhunter dito, pero mamamatay na yung defending king. Meron pang MP. Ma-outrange naman ni Warden. Okay, nice. Kaya ang entry niya dito, walang problema dahil symmetrical naman yung base sa may upper part. Ito na. Bomb Hive ah. Guys, tignan niyo yung Bomb Hive. Ay, buti na lang. Medyo kapos dep. Meron kasing extra tile yan eh. Tignan natin. Minsan kasi hindi napapansin talaga yan eh, yung Bomb Hive. Nakakaperwisyo yan malala. Tumatagos minsan sa healer yan. Di mo mapapansin habang nagdadrop ka ng ibang troops eh. Okay, Siege Barracks yung gamit niya dito. And si King and Queen na nasa may upper part. Okay, Rage Spell Tower activated. Si King dito ay naka-Spiky Ball, Snake Bracelet. Si Queen, Magic Mirror Action Figure, Warden nga, Rage Gem, Life Gem, and Dragon Duke ay Stun Blaster, Fireheart. Okay, maganda yung pasok ng throwers niya dito. Sa may gitna. Ganda. Okay. Ito na si Dragon Duke sa may right side. Totem Spell invested. Kaya lang ang bilis. 2 to 3 seconds lang. Pwede na siya mag-pop dito ng Stun Blaster. Okay, nice. Meron pa siyang Revive Spell dito. Marami pa siyang throwers. Furnaces yun naman ang kanyang Siege Barrack. Meron pa siyang Totem Spell, Queen's Ability. Kaya lang masakit tong back-end defenses sa base ni Isma. Rage Spell Tower activated. Namatay na dito yung kanyang Dragon Duke. Gumamit siya ng Revive Spell. Si Queen dito ay meron pang ability kaya lang magbabasag pa ng wall to, sir. Tornado Trap activated. Meron pa siyang isang totem spell na natitira. May chance pa to. Medyo yung oras niya dito ay bumababa na. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Marami pa siyang throwers eh. Yung healers niya dito, buhay pa aray ko. Ayun na. Nandito ata lahat ng air traps ni Isma sa may bandang gitna. Okay, si Dragon Duke dito, healthy pa. Ginamit niya na yung last totem spell, pang distract the defending hero. Si Dragon Duke dito ay babanatan yung defending queen. Nice, successful. Wala na masyadong threat dito. Yung air defense ay makukuha ng Formites. Teka lang, oras na lang yung kalaban ni Migraine dito. Oras na lang yung kalaban niya dito. Looking good para kay Migraine. Teka lang, sir. 10 seconds remaining. Eto lang yung mga natitirang buildings dito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Aray ko naman, sir! Sayang naman yun. Para kay Migraine. Isang one hit na lang, sir. Isang one hit na lang. Hindi pa binigay. Nice try lang para kay Migraine. Eto na si Isma. Second attacker dito. From Team Electros. Meron siyang Mass Throwers, Mass Totem Spell. Si King ay naka Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Warden ay Reach Gem, Life Gem, and Fireheart Stun Blaster naman para kay Dragon Duke. Huwag ka dyan, Charlotte. Baka matamaan mo yung, yung switch. Charlotte. Baka matapakan niya yung switch ng computer. Mamamatay bigla to. Patulog ka na. Gabi na. Bibigyan kita bukas ng wet food. Relate ako dun sa 99%. Okay, nag-start pala siya dito ng Dragon Duke charge sa may left side, si Isma. And eto na yung kanyang mga Mass Throwers. Si Queen ang nasa may upper part with Skeleton Spell pang distract. Beautiful Stun Blaster. Tinamaan yung Revenge Tower. Ooh, nice Coco Balloon. Seeking Air Mine. Eto na yung kanyang Barbarian King sa may right side. Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Grabe, nasa opposite side ng town. Nasa opposite side pala yung town hall Medyo malayo-layo ang lalakbay ni Isma dito. Good thing nasa opposite side yung buga ng speeder. So isang speeder lang ang bubuga sa kanya mamaya dito. Meron pa siyang King and Queen's ability. Napakarami niya pang spell support dito. At meron siyang 2 revive spell. Uy. Triple Headhunters and Ice Golem Furnace naman ang CC dito ni Drew. Matetegi na dito yung kanyang Dragon Duke. Si King buhay pa, nasa may right side. Meron pa siyang King and Queen's ability. And 2 revive spell. 5 totem spells pa yung natitira kay Isma. Tignan natin. Looking good to para sa kanya. Another totem spell pang distract. Ginamit niya na dito yung revive spell kay Dragon Duke. Si Queen ay nagpop na rin ng Magic Mirror Action Figure. Meron pa siyang Spiky Ball. Another totem spell. Meron siyang dinop na skeleton spell pala sa may town hall. Nice. And another totem spell ulit. Last totem spell ginamit niya na. Meron pa siyang revive spell. May revive spell pa siya dito. Marami pang thrower sa gitna. Teka lang. Dito magkakatalo yan eh. May mga defending heroes and monolith kasi dito. Masakit yan guys. Kaya lang natay na dito yung defending MP and ginamit niya yung revive spell ulit kay Dragon Duke. Makukuha ba ng Dragon Duke dito? Uy, distracted pa sa defending hero. May snipe pa ng monolith dito yung Dragon Duke. May snipe din yung Archer Queen. Teka lang.
27 seconds remaining. Throwers and Warden na lang yung natitira dito. May Monolith pa at uunahin pa ng mga throwers dito yung left side defenses and buildings. Teka lang. Abot ba? Time failed? Hindi abot ng throwers magbabasag ng wall. So dalawa na lang yung natitira, babanatan ng Warden yung gold storage. 4, 3, 2, 1! Wow! Another 99% pero this time sa kalaban naman. Aray ko. Puro 99% sila. Nice try lang para kay Isma and nice defense pa rin para kay Drew. Yaksi, dalawa na yung nakaka-99, sir. Dikit ang laban, guys. Okay, ito na si Jace. Ang second attacker ng EXG. Minulto din si Isma. Good luck para kay Jace. Meron siya ditong mukhang RC Walk Root Rider Thrower Smash. Okay, ito na yung kanyang RC. Si Royal Champion ay naka-Electro Boots Rocket Spear. Dragon Duke ang gamit niya dito, Far Heart, Stun Blaster with Angry Jelly. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. And si Warden naman ay Eternal Tomb Rage Gem. Uy, grabe! Ang sakit! Multiple traps. Namatay yung kanyang Spirit Fox dito. At sinabugan ng Giga Bomb. Okay, recall out. Ayaw na niya, masakit. Nasaktan si Jace dito. Hindi siya nakapag-funnel ng maayos. Hindi niya in-expect niya atang kunin yung whole Rage Spell compartment. Kaya lang kulang siya sa Invis. And namatay agad yung kanyang Spirit Fox. Okay. Eto na yung kanyang Root Riders with Throwers, 2 Ice Golems, and si Queen kasama rin dito. Uy! Piso na lang yung RC, ha? Piso na lang yung RC. Healers? Heal niya naman yung RC. Ayaw. Okay, gumamit siya dito ng Overgrowth Spell sa may bandang gitna, including Bomb Hive. Ito na yung kanyang Dragon Duke sa may left side para mag-cut or counter funnel. Grabe, ang sakit. Nag-activate dito yung Rage Spell Tower. Nag-pop agad siya dito ng Stun Blaster. Gumuguhit kay Dragon Duke yung damage. Meron siyang Eternal Tomb dito, guys, ha? Okay, Tornado Trap activated. Sama-sama na lahat sila dito. Okay, Poison Spell sa may Furnace. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Kaya lang, mag-i-split pa dito yung troops and heroes niya sa kanan at kaliwa. Teka lang. Parang delikado to, sir, ah. Medyo delikado to. Kasi mag-i-split ng pag-ganon yung troops niya, kanan at kaliwa. So, yung Town Hall part, question mark kung paano makukuha. Nag-split din yung healers dito. 3 sa kaliwa, 2 sa kanan. Okay. Totem Spell invested pang distract sa may Monolith. Meron na lang siya ditong Free Spell and Invis Spell. Good thing meron pang Queen's ability. Ito yung pag-asa niya si Queen na makasecure ng Town Hall dito. Kaya lang binabanatan pa yung Clan Castle. Si RC dito na tegi na. Si Queen binabanatan yung Guardian. Okay, nice. May pag-asa pa makuha yung Town Hall dito. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Si Dragon Duke ay healthy pa sa may right side. Makiklear ni Dragon Duke lahat ng mga defenses dito. Naka-Angry Jelly siya. Okay, ginamit niya na yung last invi dito kay Queen. Kaya lang hindi pa nagbabasag ng wall yung yung action figure dito. Teka lang, sir, yung Town Hall po. Sir, namatay yung original Queen niya. Binanatan agad dito ng Monolith. Yung action figure lumabas. Isang thrower na lang yung natitira dito. Multiple air bombs. 1 thrower na lang yung natitira para sa Town Hall. Yun lang, aray ko. Hindi makukuha ni Jace dito yung Town Hall ni Van. Nice defense para kay Van. And nice try lang para kay Jace. Sayang. Yun nga, nag-split kasi yung troops and heroes niya sa gitna, guys. Gumanon, kumanan at kaliwa. So, hindi niya nakuha ng RC Walk Face itong part na to. Yung Rage Spell compartment. Nice try lang para kay Jace. Ayun lang. Dahil dito magkakaroon ng huge advantage ang Team Electros. So, ayan. As of the moment, grabe, lamang pa nga sila ng percentage eh. Lamang sila ng 0.6. Yun nga lang, lamang ng Electros dito ng 1 star. So may advantage ng Electros dito. 2 attacks pa lang, both teams. Diba, Charlotte? Papansin ka. Gagawin kitang siomay. Okay, next attacker dito, si Van. Good luck, si Van ng Team Electros. Super Bowlers ang baon dito ni Van. Okay. Si Warden ay naka-Rage Gem Eternal Tomb. Si King ay Spiky Ball Earthquake Boots. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si RC naman ay naka-Rocket Spear Electro Boots. Okay. Good luck, good luck. Flame Flinger sa may left side. 3 Rage Spell ang baon dito ni Van.
Tignan nga natin. Okay, first rage spell, ginamit niya na. Masakit ha, masakit, masakit. Rage spell lang ba kailangan? Okay, nice. May headhunter naman dito. Teka lang, masakit, masakit ha. Okay, makakasurvive si Warden. Nice. Naka-angry jelly pala yung... Hindi. Naka-sneezy lang pala yung kanyang Warden dito. Super Bola. May naka-live sa EXG. Hindi ko lang alam, bossing eh. Super cute. Eudora versus X-Board yan, boss. Tutulog na si Charlotte. Okay, eto na. Totem spell sa may Town Hall part. Eto na si Archer Queen. Pinul niya na si Warden. And eto na kanyang mga Super Bola. Super Bola! Uy, kasama si King. Syempre, kasi naka-Earthquake Boots Spiky Ball. Grabe. Ang bilis na wasag ng Town Hall. Eto na yung kanyang RC para mag-counter funnel sa may right side. With Ice Golem. Okay, meron siya Eternal Tomb dito ha. Second rage spell ginamit niya na sa may bandang gitna. Okay, and then beautiful Eternal Tomb. Ganda. Nasakop sa rages ng Warden lahat ng troops and heroes niya sa gitna. Okay, and gumamit siya dito ng free spell sa may Revenge Tower and multi-IT. Wow, beautiful Earthquake Boots and Spiky Ball galing kay King. Na-open up dito yung lahat ng walls at meron ng access dito. Ang kanyang mga remaining troops and heroes sa may bandang gitna. Nagpop na rin siya dito agad ng Magic Mirror action figure kay Queen. Nagpop na rin siya ng Rocket Spear kay RC. At looking good to para kay Van. At mukhang wasak ang base dito ni Migraine. Hindi siya makakadepensa. Grabe, napakagandang attack. Wow, ganda ng momentum ni Van dito. After nung rage spell sa may Town Hall part and Eternal Tomb. Grabe, pinagbobola na yung mga remaining buildings dito sa base ni Migraine. Grabe yun, ang husay. What a beautiful attack from Van. Using Super Bowler Smash. Grabe, ganda. Sarap sa ice. Ganda, ganda. Nice hit. Oh, eto na si Drew. Good luck para kay Drew. Meron siya ditong mukhang RC charge. RC charge. Root Rider Valkyrie Smash. Good luck. Defender si Diego. Okay, eto na si RC. Si Diego. Marami siyang invis dito. 8 yung baon niya. So, gusto niya bang kunin dito yung pinakagitna? Mukhang target niya tong pinakagitna. Kaya lang si RC dito ay naka-Rocket Spear. So, after ng multi-gear dito, mukhang mag-i-invest siya dito ng extra invis sa X-Bow. Para pumunta. Hindi, actually, dito na pupunta ata to eh. Nice. Beautiful invi. Akala ko rin sa multi-IT, sa X-Bow pala talaga. Kaya lang, kailangan niya pa mag-extra ang invi dito sa may X-Bow. Oy, na-force dito yung ability niya, yung Rocket Spear, dahil tinamaan siya ng Bomb Hive. Okay, na-force yung ability dito ng RC. Last invi ginamit niya na. Rico! Nategi yung kanyang RC dito. Nahuli siya ng recall spell. Nategi yung RC, guys. Tinamaan ng Bomb Hive. Rico, yun lang. Eto na yung kanyang mga Root Riders and Valkyries sa may 6 o'clock. With healers, rocket balloon, and troop launcher yung gamit yung siege machine. Si Queen, nandito na rin. Naka-Magic Mirror action figure, si Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster, si Warden ay Eternal Tomb Rage Gem. Nako, delikado si Drew dito. Malaki pa naman yung binibigyan na tulong na damage ng Royal Champion sa ganitong attack strat. Kaya lang, hindi niya na-recall out agad. Tinamaan ng sakit ng Bomb Hive. Eto na si Dragon Duke sa may right side para mag-cut or counter funnel. Overgrowth spell sa may Bomb Hive. Sa gitna. Okay, nandito siya sa may Town Hall Park. Grabe, ang sakit! Rico! Persado din agad yung Stun Blaster dito ng Dragon Duke dahil binabanatan siya kanina ng Guardian and defending MP. Meron na lang siya ditong Queen's ability and meron pa siyang Totem spell. Uy, may nangyari sa may kaliwa. May Ice Golem dito, kaya lang, ano nangyari? Hindi ko rin napansin. Okay, okay. Meron pa siyang Eternal Tomb, guys ha. Nice, okay. Okay pa to. Pasok lahat sa radius ni Warden yung mga remaining troops and heroes niya dito. Kaso nga lang, wala na siyang spell support. At mukhang masasandwich na siya dito sa may bandang gitna. Meron pang Fire Spitter, Scatter Shot, Monolith. Masakit yung mga defenses na nakapaligid dito sa base ni Diego. Pero meron pa siyang Queen's ability, guys. Uy! Ganda ng pagkakasta ng Digi doon. Buhay pa pala yung Digi dito. Si Digi ay nakay Warden. Okay, meron pa siyang Queen's ability. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. 69%, lucky number. Kaya lang yun nga, makakadepensa dito ang base ni Diego. Nice try lang para kay Drew. Sayang, namatay yung RC niya eh.
Siguro kung di namatay yung RC niya dito at meron siyang Rocket Spear, 3-star ata. May pag-asa na, may chance sana. Nice try lang. Ayun o, kung buhay pa yung RC niya dito at magagamit niya yung Rocket Spear. Feeling ko parang 3-star pa sana to eh. May chance. Anyways, yun nga. Nice try lang para kay Drew. And nice defense para kay Diego. So yun nga, as of the moment, meron na silang tig-3 attacks. Pero lamang dito ang Team Electros in terms of stars and percentage. Sa stars, dalamang sila ng 2 stars and sa percentage, 4% lang. Okay. Next attacker dito, 4th attacker ng Team Electros ay si El Tano. Good luck. Si El Tano. Eto na, Mass Throwers and Totem Spells. Si King ay OG Equipment, Snake Bracelet, Rage Vial, Giant Gauntlet Rage Vial. And si Queen Magic Mirror action figure, si Warden ay Life Gem, Rage Gem, Dragon Duke, Farheart, Stun Blaster. Okay, Siege Barracks yung gamit niya dito sa may upper part kasama yung Archer Queen and si Dragon Duke dito sa may multi-gear. Okay. Medyo nag-split yung ibang throwers niya. Pumunta sa taas yung iba. And majority ay pababa. Uy, both Rage Spell Towers activated. Nag-pop na siya dito ng Rage Vial Giant Gauntlet kay King. And makukuha ng throwers dito yung Town Hall. Busy yung Dragon Duke niya sa Defending Guardian. Totem Spell pang distract ng Revenge Tower. At mukhang pupuntahan ng Dragon Duke. Ganda ng pating ng Dragon Duke. Sakto sa may Revenge Tower. Kailang may Bomb Hive dito. Okay, gumamit siya dito ng Totem Spell. At uy, nice. Nakuha dito ng Dragon Duke. And makukuha pa niya dito yung Bomb Hive. Teka lang, distracted sa HH, sa CC Troops. Makukuha pa ng... Hindi ata makukuha ng Dragon Duke niya dito yung Bomb Hive. Sayang. Distracted sa CC Troops. Pero sige, marami pang spell support dito si El Tano. Meron pa siyang Revive Spell, Envy, and Free Spell. Boy pa dito yung kanyang Archer Queen. May Dragon Duke pa. Ginamitan niya ng Revive Spell. Free Spell sa may Monolith. Basag, sir? Wasak? Hindi makakadepensa dito si Yakuza. Another 3-star attack from Team Electros. Grabe, ang Team Electros. Sakit. Another 3-star. Uy! Mamamatay pa yung Dragon Duke dito pero makukuha naman ng throwers dito yung Monolith. At ayun nga. Aray ko. Sakit. Masakit talaga itong mga to, Team Electros, guys. Isa to sa mga, mga batak din talaga na team. Ang may mga reward lang dito, guys, ay yung mga nagcha-champion sa tournament or yung mga second and third placer. Okay, ito na si Miggy. Last attacker dito ng EXG. Good luck. Meron siya ditong, Throwers and Super Witches. Okay, nag-start siya dito ng Dragon Duke sa may right side. Naka Fireheart and Stun Blaster. With Angry Jelly. Okay, gumamit siya ng Invispell dito kaya lang pumunta sa may Super Wizard Tower at mukhang sa Bomb Tower to pupunta after ng Ricochet Cannon. In-expect niya atang kunin yung Revenge Tower dito kaya lang. Uy, yun! Napupul dito. In lang. Multiple Headhunters and then nagpop na agad siya dito ng Stun Blaster kaya lang pupunta ata dito. Nice! Teka lang, may pag-asa pa siya makuha yung Revenge Tower dito. Dahil dun sa mga Formites, napupul dito yung kanyang Dragon Duke. Okay, nice. Uy, kaya lang pumunta sa Furnace. Sir, lumalagpas ka na. Teka lang, binubugan siya ng Air Sweeper. At Beast, ayun lang. Makukuha ba? Roy ko, piso na lang yung Revenge Tower. Hindi pa nakuha. Ang dami pinagdaanan ng Dragon Duke niya doon pero hindi siya sumakses na makuha yung target niya. Okay, ito na yung mga multiple throwers. Si Warden ay naka Life Gem and Rage Gem. Si Queen Magic Mirror Action Figure Queen, Snake Bracelet, Spiky Ball. Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. And ito na rin yung kanyang. Meron siya 2 Super Witches. Okay. Uy, yung isang Super Witch ay papunta sa kanan. Naligaw, sir. Naliligaw yung isang Super Witch. Log Launcher. Na-open up naman yung walls papunta sa Town Hall. Kaya lang, ibang throwers niya dito ay nasa right side, left side. Mag-i-split ata. Si Queen ay nasa may right side. Baka mag-walling pa to after nito. Ayun na nga, nag-walling na yung Queen. Okay, buti na lang mayroong mga throwers dito sa may Town Hall part. Free spell sa may Monolith and Guardian. Overgrowth spell sa may upper part, Fire Speeder. Si Dragon Duke ay ginamitan niya ng Revive spell sa may right side. Okay, nakuha naman niya yung Town Hall dito.
Another totem spell, pang distract sa may X-bow. Niraratrat ng fire spitter yung warden niya dito. Tinatamaan. Okay, poison spell sa defending hero sa may left side. Si Dragon Duke healthy pa naman. Meron pa siyang 2 totem spells na natitira dito. Kaya lang binabanatan si Dragon Duke ng air defense. Masakit. 39 seconds remaining. Yun, no? Tegi na yung kanyang Dragon Duke. May 2 totem spell pa siya dito at mukhang makadepensa pa rin ang base ni Almualin. Nice try lang. Para kay Miggy. Rico. Niraratrat siya ng speeder dito. Yung healers ata yung binabanatan. Si Tatang, 2 pirasong throwers na lang ata to. Kaya meron pang mga defending heroes dito. Meron pang Dragon Duke and Barbarian King. Ito na. Masakit yung Barbarian King, sir. Okay, gumamit siya ng totem spell dito. Pan-distract sa Dragon Duke. Kaya lang yung ang sakit nito Barbarian King, sir. Ayun o, Rico. Yun na nga. Plus 20% ba naman yung damage niyan, sir? Pag di ba naman talaga bumakat yan. Nice try lang para kay Miggy. And nice defense naman para kay Almualin. Nice try lang. Okay, eto na. Last attacker ng... fourth attacker pa lang pala si ano. Sino ba? Si Miggy ba? Akala ko last attacker na ng ESG. Okay, eto na si Almualin. Uy, Mass Electro Dragons with... Uy, 8 lightning spells ang baon dito ni Almualin. Okay. 2 lightning sa may air defense. And meron siyang 6 pa nang titira dito. Ano to? Para saan to? Yung lang. Okay. 6 lightning spell sa multi-arch tower, rage spell, and multi-IT. Okay. Grabe. Zap Electro Dragons ang baon ni Almualin. 1 Electro Dragon sa may right side. Wow. Grabe naman yung base identification nito, sir. Tignan niyo yung value makukuha ng Electro Dragon dito. Lahat ito ay ground target except sa may scatter shot. Ay lang, abot pala ng scatter shot dito. Teka lang, abot na scatter shot yung Electro Dragon. Uy, partial CC pool, may archers. Abot ba? Hindi abot na scatter shot! Sir! Makakaligtas pa yung isang E-Drag doon. Zoom out natin. And the rest ng E-Drags niya ay nandito sa may bandang ilalim. Kasama si MP and Warden. Nagpapagad siya dito ng Eternal Tomb. And, wow! Lavalon Puppet! Lavalon Puppet and Eternal Tomb yung kanyang ability kay Warden. And si MP ay naka-Meteor Staff Dark Orb. Uy, aray ko, nategi. Sino yun? Defending hero pala. Kaya lang pinapahirapan siya dito ng Air Sweeper yung E-Drag sa may right side. Pero may snipe ng E-Drag dun yung X-Bow. Okay, parang 4 na Electro Dragons na lang nakikita ko dito sa may ilalim. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster. Si MP, Meteor Staff Dark Orb. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Okay, ito na yung kanyang Dragon Duke sa may left side. Si MP ay nagpop na dito. Ang ganda ng pagkakapop dito ng ng Dark Orb. Tinamaan yung both Speeders, Bomb Hive, and Revenge Tower. Grabe, ang ganda. Okay, nagpop na rin siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke sa may left side. Teka lang, yung Town Hall part dito, paano to? Teka lang, wala siyang access sa Town Hall Sir? Battle Blimp? Battle Blimp? Ang layo naman ito! Uy! Ang layo naman ito! Anong naman ito? Balloons and Super Dragon? Mukhang mauosip si Almualin dito, guys. Mukhang mauosip siya dito. Charlotte, baka ano to, may lumal. Mauosip dito si Almualin. Grabe, ang layo ng pinanggalingan ng Battle Blimp dito sa may 6 o'clock. Nakarating ng Town Hall. Yun nga lang, hindi enough yung Super Dragon and Balloons doon para ma-take down yung Town Hall. At makakapiso siya dito sa base ni Jace. Nice try lang para kay Almualin. Pero yun nga, lamang pa rin naman sila. Kala ko kung ano yung laman ng kanyang Battle Blimp. Super Dragon pala. Hindi enough. Pero kung may Rage Spell yun, tunaw yun siguro. Kung may spell support, kaya lang wala na siyang spell support Nice try lang para kay Almualin. Oo nga, namimiss ko na nga si Nian Namimiss ko ng Epching, guys. Di ko na-stream ang Epching Alam nyo ba na Epching number 1 na nag-champion sa DOD Cup? Sa Defy or Die Cup? Epching number 1 ang champion dun. Okay, si Yakuza. Meron siya ditong Fireball Meteor Golems. Good luck. Si King ay naka-Snake Bracelet Spiky Ball. Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay Fireball Rage Gem. And si Dragon Duke ay... Ba't gusto mong sa keyboard lagi, Charlotte? Huwag mong pindutin yung mga keyboard. Okay, teka lang. Kakaiba yung equipments niya dito kay Dragon Duke. Naka Flame Blower and Stun Blaster. Okay, meron siyang 3 Earthquake spells dito and 4 na Invis. Ano kaya ang pa-fireballin dito ni Yakuza?
Okay, 1 in B, second in B, third in B, wow, fourth in B. Sa may Ricochet Cannon. Nice. Nice value. Grabe, na-open up yung pinakagitna. Okay, ito na yung kanyang Archer Queen para i-pull si Warden and Meteor Golem sa may right side. Log Launcher, nilapag na rin dito. Ako na mag-sponsor pag nakakuha sa flood control. Loko. Okay, eto na. Si Barbarian King. Sa may left side. Gigabomb. Aray ko, tinamaan yung ano. Uy, uy! May headhunter. Isang piraso lang naman. Pero, okay. Nategi na agad. Nice. Super Yeti and Super Valkyrie yung laman ng kanyang log launcher dito. Andito ba lahat ng defending heroes? Hindi. MP, Guardian, and BK. Okay. Nagbigay ng mini rage spell dito yung death ng Super Valkyrie. Nice, makukuha yung Town Hall. Uy, mutikan pa. Okay, may nangyayari pala dito sa may bandang ilalim. Nandito na si Dragon Duke na naka Flame Blower and Stun Blaster. So walang regeneration yung kanyang Dragon Duke dito ah. Ayun, Ariko! Nagbuga sa labas, sir! Pero good thing, tinamaan ng Stun Blaster dito yung Monolith. Pero yun nga, downside pag walang Fire Heart yung kanyang Dragon Duke ay hindi magre-regenerate si Dragon Duke. Nasa Fire Heart kasi yung ano niya eh, yung pang-regen. Okay, Overgrowth spell sa may last rage spell compartment. Meron pa siya ditong isang totem spell na pwedeng gamitin. Meron pa siyang Queen's ability. Okay, si King ay buhay pa dito. Kasama ng Dragon Duke, kaya lang matetegi na rin. Rage spell tower activated. Si Queen ay meron pang Magic Mirror action figure. Phoenix activated kay Dragon Duke. Yung Meteor Golems niya nasa labas lahat. Okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Si Warden ay nategi na, so mawawalan siya ng Rage Aura dito. Pero marami pang Meteor Golems eh. Sayang, meron pa siya ditong totem spell. Okay, si Queen nandito na sa may bandang loob. Last totem spell, ginamit niya na dito sa X-Bow and Multigear. Super Barb sa may right side. Wasak pa ata to, sir. 9 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kakapusin siya. Yung action figure nandun sa wall. Nice try lang. Nice try lang para kay Yakuza. And nice defense para kay Eltano. So, yun nga. Congratulations sa Team Electros for winning this round against EXG. Dito sa full WOD Cup. So sila ang magpo-proceed sa round of 64 next round. Congrats Team Electros and good game well played naman para sa EXG.